Hello guys! Bale, ito na nga yung video ng paglapag namin sa Katiklan Airport. Sa video ngang ito, ay ipapakita ko sa inyo yung DIY transfer namin mula airport hanggang Boracay Island. Pagbaba nga namin ng eroplano at ito at panay ang babay ni King sa mga eroplano. Tuwang-tuwa kasi siya dahil first time niya lang makakita ng eroplano sa personal at sa ganito pa kalapit. Pagbaba mo nga lang ng eroplano ay maglalakad ka ng kaunti papunta dito sa may arrival. Napakainit nga ng panahon, buti na lang may papayong si Cebu Pacific kaya lang kailangan mo ding balik, akala ko nga libre na. Pagpasok mo nga dito sa may gawing kanan, dito mo lang aabangan yung bagahe mo pag meron kang check-in baggage. Pero dahil hand carry nga kaming lahat, ay dumiretso na kami dito sa loob. Pagpasok mo nga sa loob, ay dun mo na makikita yung mga taong may dalang placard at nag-aantay ng mga guest nila. Pero dahil nga DIY tayo, ay walang sasalubong sa atin. Naglakad nga lang kami dito ng kaunti at dito sa may gawing kaliwa pababa, doon na yung pila ng mga tricycle. Hindi ka maliligaw dito kasi maraming nag-a-assist. At hindi din naman ganun kalayo yung mga sakayan. Dito na nga kami sa pila ng tricycle at magbabayad muna kami dito ng ticket. Nasa 75 pesos nga per head yung bayad dito sa tricycle papunta sa port. Bali si King nga ay libre na sa pamasahe at si Prince naman ay may student discount. Malapit nga lang yung biyahe mula Katiklan Airport hanggang sa port. Nasa 15 minutes lang. Pagdating nga namin dito ay agad na kaming pumasok sa loob at pumila dito sa may tourist lane. Iba kasi yung pila ng mga locals dito guys. Pagpasok nga namin dito ay pumila na ako agad dito sa may verification counter. Bali dito ay itatanong lang nila kung saang hotel kayo nakabook, kung ilan kayo at kukunin na din isa-isa yung mga ID para i-check. Pagkatapos ko nga sa verification ay pumila na ako agad dito sa ticketing booth. Bali dito ay 3 counter yung pipilahan natin. Bayad ka nga pala dito ng 150 pesos sa terminal fee, 150 pesos sa environmental fee at 50 pesos sa boat ticket. Per head yun guys. Okay na nga at meron ka ng boat ticket ay pwede ka nang pumasok sa loob. Bali dito yung boat ticket na binigay sa'yo kanina sa counter ay ipapalit mo lang ng seat number dito sa mga kuyang naka-blue. At sila na din yung magsasabi sa'yo kung saang bangka ka sasakay. Eto na nga guys at pasakay na kami ng bangka papunta ng Boracay Island. Nagantay lang kami ng konti dito na mapuno yung bangka at hindi rin naman ganun katagal dahil napakarami ang taong pumupunta sa Boracay ay agad-agad itong napupuno. Nung mapuno na nga ay agad na ding umalis yung bangka. Mabilis lang din yung biyahe guys dahil nasa 15 minutes lang din ulit yung biyahe mula port hanggang sa kabilang port ng Boracay Island. Dito pa nga lang sa port guys ay kitang-kita ko ng napakalinaw ng tubig ng dagat nila at napakaraming isdang maliliit. Naglakad lang din kami ulit ng konti dyan papunta dun sa may sakayan ng e-trike at multicab. Bali yung mga may sundo nga kanina sa airport na sinasabi ko guys ay yung mga naka-check-in yun sa mga malalaking hotel o kaya yung mga nag-a-avail ng transfer. Ang alam ko nasa 1,000 pesos per head yun sa mga online gaya ng Klook. Pero pag nag-DIY ka eh makakatipid-tipid ka ng konti at hindi rin naman ganun kahirap mag-DIY transfer. Kung sa DIY isang malaking bangka yung sinakyan mo, sa kanila nga ay itong mga speedboat na ito. Nandito na nga kami sa sakayan ng e-trike at multicab at dahil nga 9 packs kami kasama yung mga bata, ay inoferan na kami ng special ride na 300 pesos lahat na kami sa isang multicab. Ihahatid na kami nito diretso sa hotel namin. Malapit nga lang yung hotel namin dahil station 3 lang ito pero kapag sa station 2 or 1 ka nga nakastay ay alam ko mas mahal pa yung bayad sa tricycle. Magkakaiba kasi yung mga rate nila depende sa station. Maya-maya nga ay nakarating na kami at naglakad nga lang kami ng konti dahil hindi nakakasya yung multicab sa daan. Bale dito nga pala ako ng book ng stay namin sa Golden Phoenix Hotel sa station 3 ng Boracay. Pagdating nga namin dito ay nasa pasado alas 12 pa lang ng tanghali. At dahil nga 3 PM pa yung check-in namin sa hotel at hindi pa kami nagla-lunch ay lumabas muna kami at naghanap ng makakainan. Dito nga pala guys ay makikita nyo na yung pool area ng hotel. Malawak at mahaba yung pool area nila guys at paglabas mo nga dun sa may restaurant ay beachfront na agad. Tabi nga lang pala ng hotel namin itong sikat din dito na Astoria Current. Naglalakad-lakad nga lang kami dyan at naghahanap kami ng murang kakainan. At tingnan nyo naman guys yung dagat ng Boracay, napakaputi at napakaganda. View pa lang guys ay magagandahan ka na talaga sa isla ng Boracay. Para nga sa lunch namin ay dito nga kami napadpad sa Bamboo Buffet Restaurant. Isa nga ito sa mga sikat at murang kainan dito sa Boracay dahil sa halagang 300 pesos lang ay meron ka ng buffet lunch. Kumain na nga kami agad dito dahil grabe na nga yung gutom namin. Kaya nga sa buffet na kami nagpunta para kukuha na lang ng pagkain, hindi na aantay yung lutuin. Pagkatapos nga namin kumain ay naglakad-lakad kami at bumili kami ng tsinelas ni Prince at ng daddy niya. Wala kasi kaming dala. Pabalik na nga kami ng hotel niyan dahil malapit na rin namang mag-alas 3, malapit na mag-check-in. Habang naglalakad nga kami niyan ay niloloko ko tong asawa ko kasi ang dami kong nakikitang nakabikini.
Han, nakikita mo ba yung nakikita ka? Oo, daming ano. Daming bangka. Para sailing. Parang na stiff neck ka na. Ayun. Para sailing. Gusto mo mag-ganon din ako? Ha? Wala kaya itong bilib sa asawa mo. Alam ko tanggalin mo. Nakapag-check-in na nga kami guys at ito nga ipapasilip ko sa inyo yung loob ng aming kwarto. Pagpasok mo nga ng room dito sa kaliwang side ay ito yung CR. Hawak yung CR at may shower area. Sa right side naman ay ito yung cabinet na may vault. Pwede mong iwan dito yung mga importanteng gamit mo kapag magpapalinis ka ng kwarto. Meron din ditong kape at painitan ng tubig at sa baba nun guys ay merong mini ref. At ito na nga yung bed guys. Sa video ay mukhang maliit yan pero kasyang-kasya ang dalawa. Hindi itong malaking bintana, hindi nga lang beach view pero okay lang, hindi naman tayo magi-stay ng matagal sa loob ng kwarto. Dahil marami nga tayong activities na gagawin dito sa Boracay. Pagpasok nga namin ng kwarto ay nagpahinga lang kami ng konti at nagbihis at magsiswimming nga kami sa dagat. Grabe guys, napakasarap maligo dito sa dagat ng Boracay. Napakalinaw ng tubig, napakapino ng buhangin at banayad lang yung alon. Kung malapit at mura nga lang ang pumunta dito ay siguradong babalik-balikan namin. Kaya naman pala laging maraming tao dito, mapa-Pilipino man o ibang lahi. Hindi ka nga maboboring dito dahil napakarami mong pwedeng gawin. At kahit nga wala kang activities na gawin dito, basta kasama mo lang yung pamilya mo at maligo kayo sa dagat, ay siguradong mag-e-enjoy na kayo. Pagkatapos naming maligo sa dagat, ay lumipat naman kami dito sa may pool para maligo. At tuwang-tuwa nga itong mga bata at pati na rin itong mga matatanda. Char. Hanggang dito na lang pala muna ulit guys. Abangan nyo ang part 2 ng aking Boracay vlog. Support naman po ng ating page, pa-follow and share ng ating videos. Salamat sa inyong panonood. Bye!